So, Okay nakita mo na, na. coach. Okay na po. Yes, 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 yes. Ito na. 'Di ba? So, yung topic ko ngayong gabi is about mastering the art of success. Ay, 'di ba? Kumbaga, malalaman mo paano ba sila nagiging successful sa buhay? Paano ba nagiging successful yung mga successful na? 'Di ba? Kasi, kumbaga, lahat tayo may tinatawag na secret frustration. Okay? Nag-a-appear ba sa'yo? Naririnig mo? Yes. Okay. A Yes po, secret coach. frustration, it's all about dealing and always in the past issue. Oo, yan. Maano mo na to, malalaman mo bakit ganon. Bakit ang hirap kong makamove on. 'Di ba? Bakit kumbaga may mga times na alam mo na, alala mo na yung mga past, it's because nakasakit sa'yo, nasaktan ka, nakapanakit ka, hindi makamove on. So, secret frustration. Lahat tayo meron ito. Bago natin talakayin yung pinaka-topic, gusto kong maintindihan mo at maset natin yung mind mo, kumbaga, ano yung dapat, ano yun natin, pag-usapan. So, pag-usapan natin is about emotion. 'Di ba? Meron ka nito? 'Di ba? Meron. So, emotion, i-identify muna natin, it's because emotion ang pumapatay sa liwanag ng isipan. Kaya kumbaga kahit gaano ka ka-positive, pag tinamaan yung emotion mo, 'di ba? Natutwist na. Correct. Pag nakaka-relate ka, type ka lang diyan. So, identify muna natin. Emotion meaning to say energy and motion. Ngayon, meron siyang two types of energy, which is the negative and positive energy, kumbaga sa emotion. Yung negative emotion, ito yung stuck energy. 'Di ba? Ito yung mga tinatawag nating incomplete communication, unfinished business. Ito yung mga nakaraan mo. 'Di ba? Yan, nakakamatay ng energy. Correct. And then matututunan mo din kung paano mo 'to ma-overcome. Okay? So, minsan kasi lalo na pag nasa sitwasyon ka na kumbaga may pinagdadaanan ka, ang tagal mo maka-move on do'n. Correct. And minsan sasabihin mo, kumbaga, pag nasa mahirap kang sitwasyon, in the dark times, it's easy to talk about the difficulties, how badly life is treating us. Parang ang hirap naman ng buhay. Ganito na lata siguro tayo, 'di ba? Huwag mong hayaan yung tadhana yung magdikta sa iyo. Dapat ikaw yung magdidikta sa tadhana. Kaya lang, pag nasa sitwasyon ka ng mga pinagdadaanan mo sa buhay, ang hirap niya ma-overcome. Ang hirap niya makaalis. Correct? Now, Yes. meron tayong tinatawag na night season. 'Di ba? Don't let the night season convince you that you've seen your best days. Akala mo yun na yun dahil nasa mahirap kang pinagdadaanan, 'di ba? Lalo na pag lumuha ka. Alam mo ba yung purpose ng pagluha? Bakit umiiyak yung tao? Ang purpose ng pagluha para hugasan yung malabo mong paningin, 'di ba? At 'di ba pagka umiyak ka, titibay yan. Magkakaroon ka ng belief, matibay na paninindigan. So, kumbaga, lalo na kung may kagalit ka, kung meron kang misunderstanding, hindi ka nagkakaintindihan, correct? Holding to your Yes. anger and resentment is just like drinking a poison and you expect someone else to die. Alam mo, siya naka-move on na, pero ikaw hindi pa. So, pag mga ganun yung nangyayari sa'yo, pag ngayon yung na-experience mo, ikaw lang yung nahihirapan. 'Di ba? Ikaw lang yung nahihirapan, it's because yung galit mo, yun yung nagpapahirap sa'yo. Kung saan, ito yung mga bagay na kailangan mong ma-overcome sa buhay. Okay? Now, the pain will stop you if you learn if you zip it up. May mga chances, kaya ka bumabalik ng bumabalik sa mga bagay-bagay at hindi ka makamove on, it's because niraramdam mo lagi yung pain. Lalo na pag napag-usapan na, tapos na yon. Pero every time na pinag-uusapan kung sino yung makilala mo, sino makita mo, pinag-uusapan yung nakaraan, kaya ka na-stuck. Correct. Ibig sabihin nun, pinapalakas mo lang yung kahinaan mo.
Bakit ito yung tinatopic ko ngayon sa'yo? It's because gusto kong maintindihan mo na bakit hindi ka makamove forward. Alam mo ba, ito yung it's not against to harm you or it's not against you. It's for you to help you. It is what we call a trouble para mag-move ka. Kailangan ma-appreciate mo lang na yung pinagdadaanan mo ay makakatulong sa buhay. Bakit ito yung sinasabi ko sa'yo? Usually kasi ang thinking lagi ng mga tao, it's about negative, buhay, hirap ng buhay, parang ito na lang yata yung buhay, nakatadhana na ako dito, ganito na, 'di ba? Ang dami mong what if. Kaya nababalot ka na ng takot, duda, tsaka kaba. Correct. Oh, ano ka naman diyan? Comment ka pag nakaka-relate ka. Sakto yung topic ko. Para sa'yo talaga 'to. So, the pain will stop you if you learn the lesson and zip it up. Okay, now, how to clear the negative emotion? You need to express. Kailangan ma-express mo siya. Kailangan, kumbaga, meron kang kakwentuhan. Kaya if ever man na meron kang dinadala sa buhay mo ngayon at nahihirapan ka, find someone, for example, your coach or your trusted friend or kung sino man na pwede mong magpagkatiwalaan ng emosyon mo para ma-express mo siya at mailabas mo nang sa ganon, hindi ka minsan nakaka-stress to, sumasabog. Ito talaga yung pakiramdam. Kumbaga, di ba meron na lang nagko-collapse sometimes na pag hindi niya na-express yung hirap na pinagdadaanan niya, kaya kumbaga nagkakasakit, tama. So you need to express. And pag nasabi mo na to, move forward ka na. Hindi na kailangan pag-usapan ng pag-usapan hanggang kumakala tuloy yung chismis. Ikaw din yung nahirapan. Ikaw din yung, kumbaga, pag naging okay ka, magiging usapan na din yun. Diba? So, to clear that, you need to express. Okay. Narinig mo na to minsan, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sa mga matatanda. Tama, narinig mo na yan. It's because sinasabi nila to dahil, kumbaga, yung pagdadaanan mo, nadaanan na nila. Minsan sinasabi, bakit di tayo nagkasalubong? Diba? So, ngayon, sinasabi nila to, it's because ang akala nila, yung pinagdaanan nila, dadaanan mo din. It's because emotion eh. Pare-parehas lang yung nararamdaman. Now, as long as you focus on your pain, what you've lost, what you didn't work, you're going to stuck. Kaya ka na-stuck. Kaya hindi, minsan pag merong na-share sa'yo, ay, alam ko na yan kasi ganito yan, ganito maram. So, naku-compare mo na siya. Nahirapan ka mag-adapt. Nahirapan ka mag-adjust. It's because lagi kang nakatingin sa pain, nakatingin sa problem. Kaya nag-worry at nag-overthink. Oh, ikaw ba yan? Diba? Now, para maintindihan mo, bibigyan kita ng idea. Magkaiba yung utak ng babae at utak ng lalaki. Sample. Maganda to, maganda. Start muna tayo dito sa sa babae. A woman, the mindset of woman is just like a ball of wire and the center of that is emotion. Kaya pansin mo, gusto mo, sample. Sino yung may anak? Ay, sino yung may family? May anak. Dito muna tayo sa mga babae, di ba? Nakikita mo, taas mga kamay mo. Sino yung may family, kumbaga may anak? Sinasabi ganito. Boy, nagagalit. Ay, ikaw talaga, tigis ang ulo ko. Para kang tatay mo. Ay, ginawa mo na. Ay, talaga, para kang tatay mo. Isa pa. Nakarelate ka. Sabi niyan. Sabi mga babae. Last year, or 5 years ago, hindi mo nakakalimutan, di ba? 5 years ago, di ba ginawa mo ito? Tapos pag, alam mo yun, pag nagkukwentuhan kayo, binabalik yung nakaraan. Tama. Kaya tuloy, instead makipagkwentuhan sa iyong asawa mo, nananahimik na lang. Kasi pag natapik na naman yung bagay na ganito, ang dami mo nang sasabihin. Correct. Tama, nakarelate ka. Sa puno. Hindi kita kilala, hindi ko alam ang sitwasyon mo, hindi ko alam ang estado mo sa buhay, pero nakaka-relate ka sa sinasabi ko. 'Di ba? It's because your emotion or your brain is emotion. Kumbaga, nakakonect-connect yan lahat. Sasabihin mo pa minsan,
Last year, hindi ko makalimutan yung sinabi mo, ganito yung ginagawa. Diba? Dara-diretso na. Paano naman yung brain ng men? Oh, so yung mga may asawa, lalaki naman, lalaki. Oh, diba? Now, pag dinadaldal ka minsan, anong gagawin mo? Talikod lang. Diba? Tatalikod. At pagbalik mo, feeling mo okay na kayo. Uy, parang walang nangyari. Yung utak nung lalaki, meron siyang tinatawag na blank sheet. Ibig sabihin nun, pag dinaldal mo siya ng dinadaldal, tatalikod na lang yan. At pagbalik niyan, feeling mo okay na kayo. Oh, tawang-tawa ka. Correct. Silent mood na lang. Okay sa magdaldal, di ba? Mag-away, ganun. So, tahimik na lang. So, meron siyang ganung utak talaga. Oh. So, ngayon, syempre, sample, ano lang yun sa'yo, patikim lang yun sa'yo, di ba? So, now, kaya ko nasasabi yan sa'yo, it's because part siya dahil 80% of people are poor and not happy because they are unconscious. So bakit nagiging ganun siya? It's because, kumbaga, wala tayong ibang iniintindi kundi yung nararamdaman. 'Di ba? Kaya hindi maka-move forward doon sa pinakagusto mong mangyari. Pansin mo, pag mag-usap kayo, instead mag-usap kayo, ayusin. Anong pinapairal? Galit, emosyon. Instead na ma-solve yung problema, tingnan mo to. Minsan may nakita ko sa online yung pag nagso-sorry daw. Sinanay, daming ganun. Tapos sorry, pag sa tatay, sorry agad, 'di ba? Instead na pag-usapan, nagagalit muna. 'Di ba? Meron mo ng blame. Meron mo ng bags. Ibig sabihin nun, blame, magsisisihan, pwede man ayusin. Pag nagsisihan, anger, 'di ba? Tapos yung G is guilt and shame. Minsan nagkahiyaan. Kaya ang tagal mag-ayos. Ikaw ba to? 'Di ba? Ikaw 'yan, 'di ba? So now, sinasabi ko 'yan sa iyo, it's because sabi sa paying forward, 'di ba? There is no such thing as failure, only lesson. And lesson continues until you learn. Kaya nahihirapan ka, it's because hindi mo tinatanggap, masyado mong tinataas yung pride mo, 'di ba? Kaya kumbaga, paulit-ulit ka lang, bumabalik ka ng bumabalik, nahihirapan ka ng nahihirapan, it's because hindi mo tinatanggap yung lesson. Nakikipagmatigasan pa yung ego mo at yung pride mo. Tandaan mo, pag lagi mong papairalin yon, if you did not learn the lesson, it gets harder. Mas mahihirapan ka lalo, it's because ayaw mong tanggapin. Ayaw mong mag-humble down. Ayaw mong aralin yung basic. 'Di ba? So kailangan pag may challenge, thank you Lord, may challenge, then solve. Kasi kapag hindi mo siya tinanggap, hindi inayos, babalik at babalik ka lang diyan. 'Di ba? Then how will you know if you learn the lesson? If you change your action. Are you learning? Nagigets mo ba yung sinasabi ko? Kaya ito yung unang tinatopic ko sa'yo kasi ang pag-uusapan natin ngayon, tapos na ako mag-intro. Generation. The generational poor and generation of wealth. Kung ang yaman na papamana, ganun din ang kahirapan. So ngayon, kaya inuna ko yung emosyon mo para alam mo kung paano mo siya ipapamana. Paano mo siya ayusin. Okay, now. Okay. Next. Wait lang. Naniniwala ka ba? Question. Naniniwala ka ba na history repeat itself? Naniniwala ka? Okay. Yes, no. At kung naniniwala ka, 'di ba? Kaya hanggang ngayon mahirap pa din. Kasi inulit mo lang yung history nung nakaraan. Tingnan mo. History does not repeat itself, only the person does. Papatunayan ko sa iyo. Okay. Bibigyan kita ng 20 seconds. Activity to. Bibigyan kita ng 20 seconds. Ikaw, isipin mo ano yung pinagdaanan mo in the past. Ano yung buhay nyo in the past? Diba? Sige, go. Isipin mo lang. History repeat itself. History does not repeat.
Now, the person that naisip mo yung pinagdaanan nyo in the past? Hirap ng pamilya, ganito yung buhay, 'di ba? Oh, ngayon, ito naman. Dito natin mababali yung sumpa ng kahirapan or ano ba yung ipapamana mo. Isipin mo naman ngayon, ikaw, sa sarili mo, ano yung gusto mong mangyari sa mga anak mo? 20 seconds ulit. Naisip mo na? Kinabahan ka? Ano ba yung ipapamana mo? Yung mindset ng kahapon or yung mindset ng kinabukasan? Remember, you are not defined by your past. You are prepared by your past. It's your choice. It's for you to decide kung babaliin mo yung sumpa ng kahirapan o ano yung ipapamana mo. Are you learning? Nagigets mo yung sinasabi ko? Remember that you are not defined by your past. You are prepared by your past. It's up to you to decide, tingnan mo to, kung ano ang ipapamana mo. Naintindihan mo na ngayon? Kaya mo nang baliin yung sumpa. Okay. Naniniwala ka din na experience is the best teacher? Yes po. Okay. Kung naniniwala ka na experience is the best teacher, hanggang dahil nasa poor side siya, ibig sabihin uulitin mo lang kung ano yung nahihirapan ka ngayon kasi hindi ka natututo. Lesson as the best experience, as the best teacher in that experience. Sino may trabaho? Trabaho ka? Okay. Usually, sa trabaho mo, tingnan mo alam mo yung hirap dyan. Na-stress ka, 'di ba? Ang tanging nagagawa mo is magreklamo, pero pumapasok ko naman. Kinabukasan. Tama. I'm not against with employment, pero ang pinag-uusapan kasi natin ngayon is about generation eh. Ano ba yung gusto mong mangyari in the future? Ipapamana mo ba yung mga loans, yung ganong sistema na alam mong pag sinabing job is just over broke, na hanggang sa pagtanda, hanggang sa pag-retire, alam mo yung magiging senaryo mo. 'Di ba? Kasi sinasabi mo, experience is the best teacher. Paulit-ulit yung experience mo eh. Pero bakit di ka natututo? Tinuruan na tayo how to become an entrepreneur, paano kumita, itong gagawin, ito gagawin. Pero bakit binabalik-balik mo dito? Tama. Ang generation natin ngayon, pahirap ng pahirap. Well, dito mo din maintindihan na bakit gano'n na kahit nahirapan, kumbaga nahirapan na pero tinutuloy pa rin. Alam mo bakit? Naturuan kasi tayo na kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Tama. Naturo din sa'yo ng teacher mo or ng parent mo. Kaya nagiging matiisin tayo. Nagiging matyaga, nagiging sobrang masipag, pero wala pa rin. Alam mo, kapag maiksi ang kumot, magpalit ka ng kumot. Tama, no? Diba? Sinasabi mo din, knowledge is power. Correct. Pansin mo, may knowledge ka naman. Pero ba't di nagagamit? Ano nangyayari? Na-stuck na. Stuck knowledge na. Knowledge is not just a power, it's empowering. Gamitin mo. Sayang mga trainings mo. Sayang yung mga ina-attendan mo. Namamasahe ka, naghihirap kang papunta, 'di ba? Pero pag uwi, stuck knowledge lang din siya. And any aspect, gamitin mo siya. Kasi ang itak, kahit matalas yan, pag di ginamit, pupurol yan. Correct. Now, lack of money is not a problem. Naniniwala ka din ba? Lack of money is not a problem. So what's the problem? Yes po. Okay. At dito siya nagkakatalo.
Lack of money is not a problem. The main problem is our thought. Because kung ano yung naisip mo, your thought becomes your feelings, and your feelings becomes your action, and that's the result. That's the reality. Pansin mo, sasabihin ko sa na hindi problem yung money. Pag nagkaka-emergency, wala ka pera. Pero nagkakaroon ka. Kasi na-change yung mindset mo. Nararatel ka, natitrigger ka eh. 'Di ba? So, nagbabago yung thoughts mo. At kung ano yung thoughts mo, yun yung magiging pakiramdam mo. And yun yung magiging action mo. And that your becomes your result or your reality. 'Di ba? Naniniwala ka ba na walang taong mahirap? Walang taong mahirap. Mahirap lang tayo mag-isip. Tama. Seryoso nyo. Okay, now, what you focus on, expand. Kapag nag-focus ka sa problem yung dumadami. Problem yung na-attract mo. Pero pag nag-focus ka sa blessing yung dadating. Minsan, dahil sa dami ng pinagdadaanan mo, dami ng challenges mo, kumbaga, nahirapan ka ng mag-isip ng maganda. Nahirapan ka ng mag-isip ng tama. 'Di ba? Nahirapan ka ng, kumbaga, i-twist yung scenario mo. 'Di ba? Nahirapan ka. It's because emotion. Tandaan mo, kung ano yung fino-focus mo, yun yung dumadami. Because where your focus goes, energy flows, result shows. So ngayon pa lang, magkakaroon ka ng idea kung saan ka magfo-focus. Saan mo gagamitin yung energy mo na laging sinasabi ng mga coaches natin, energy, energy. 'Di ba? Pero bakit yung energy mo nadadrag down ng bills, ng problem, 'di ba? You know, it just, you need to pass the test. Lahat na nai-experience natin is just a test. Not to harm you, but to push you, to help you grow. Diba? Now, tingnan mo to. Dito mo na maintindihan yung coach mo. Papaliwanag ko sa iyo yung importance ng may coach. May coach ka. Coach, bago yung coach ko, okay lang, may coach pa naman yan sa taas, di ba? Lalo na pag ikaw ay baguhan sa business or sa pagiging entrepreneur or tinatalakay mo, ginagawa mo yung success. The moment na nahihirapan ka, talagang ibig sabihin, tinatrabaho mo yung dreams mo. Kaya lang, saan nagkakatalo? Nagkakatalo to kapag ikaw, dito sa number 1, wrong action, wrong timing equals disaster. Meaning to say, lalo na pagkabago ka, nag-e-explore ka. Ang tawag dito, TAE, trial and error eh. 'Di ba? Sinasabi mag-training, sinasabi mag-step by step, sinasabi ganito, pero ikaw gusto mo na mag-explore. Tama. Gusto mo mag-explore. It's because ang mindset mo the moment pumasok ka sa business is makabawi agad. Kaya nag-e-explore ka ng mga bagay na alam mo. Ngayon, doon nagkakatalo kasi yung ginagawa mo hindi siya akma sa sistema. Kaya ka nahirapan. Kaya disaster. Sasabihin mo, the moment na, after na, kumbaga nagawa mo na, saka ka palang magsasabi kung kailan ka nahirapan na. Coach, hirap naman yan kasi ganito. Nagsarili kang diskarte eh. Mahirapan ka talaga. Meron na ngang sistema. Nag-create ka pa ng sarili mo. Tapos sasabihin mo, mahirap. Mahirapan ka talaga. 'Di ba? Iba yung ginawa mo, hindi naman akma doon sa sistema na dapat mo sundin eh. Kaya disaster. Now, meron number 2. Sabi ng coach mo, right timing to. Pero ikaw, iba yung ginawa mo. Resistance. Sample. Mag-add ka na ng account, sabi ng coach mo. Sagot mo, ay coach, kasi saka na lang. Kasi baka matambak yung product ko. Kasi saka na ako mag-add na ganito, ganyan. 'Di ba? Alam mo, dahil nasa business tayo, una sa lahat, ang common mistake ng mga pumapasok sa industry is, ang una, pag pumasok ka sa business at naglabas ka ng pera, ang unang mindset na ginagawa mo is makabawi. Makaipon. Tama. Kaya nahihirapan ka magpaikot. Kasi ang mindset mo, mag-ipon.
So pag sinabihan ka ng coach mo na ganito ang gagawin, medyo kabado ka maglabas na ng pera. Dahil ang mindset mo, naglabas ka na ng kapital, yung gagastusin mo sa susunod, yung pumasok na. 'Di ba? Eh coach, matatambak yung product ko eh. Alam mo ang difference ng mindset ng mga grocery store sa mindset mo ngayon pagdating sa product? Ang mga grocery store, nalulungkot sila pag wala silang stocks. 'Di ba? Kasi ganun at ganun pa din, ganun at ganun pa man, meron silang ready. Magka-disaster man, magkaroon man ng bagyo or kalamidad, meron silang stocks. Ano difference nito sa'yo? Bakit ka nagre-resist? Nagre-resist ka, it's because natatambakan ka ng product. Dahil nga gusto mong makabawi at gusto mong makaipon. 'Di ba? Kaya ang mindset mo sa product, oh, tambak na naman yan sa akin, ganito, ganyan. Correct. Seryoso. 'Di ba? So anong pinakakailangan? Alam mo ba yung ways to earn natin is all about selling yun eh. The retail, meron ka pang reseller, meron pang dropshipping, meron ka pang wholesaling, meron pa tayong royalty, and meron tayong incentives. Booster yun. Para maging mabilis yung way ng selling mo. The primary obligation in business is to sell. Kaya nga meron pa tayong MMPP, 'di ba? Na sinasabi na gagawin mo pero di mo ginagawa kasi nanginayang ka. Correct. Tama. Kailangan gumagalaw talaga tong chat box eh. 'Di ba? Kung naiintindihan mo 'yung sinasabi ko, that gumagalaw tong chat box. Wag mo i-stuck 'yan. So, ngayon, 'yun yung resistance. Nagre-resist ka every time na sinasabihan ka ng coach mo. It's because ang iniisip mo is yung makaipon agad. Nasa business tayo. Given na mamaya meron akong ituturo sa'yo kung paano ka yung kinikita mo, paano mo siya macha-chop-chop and percentage. Huwag kang mag-alala, may binaon ako sa'yo ngayong gabi. 'Di ba? So, wrong action at right timing. Sabi ng coach mo, huwag mong gawin 'yan. Pero sabi mo, "Coach, ito na, tama na 'to." Repel, ibig sabihin nito, yung idea mo ay kino-confirm mo lang sa coach mo kung tama ba. 'Di ba? Nagsasarili kang diskarte. Gano'n din 'yun. Parang mild lang sa sariling diskarte, pero kino-confirm mo lang. Dahil dito kasi sa Repel, meron ka ng mga experience na mga pinagbabasihan. Kaya nagki-create ka sa utak mo. So ngayon kino-confirm mo lang, which is mali pa rin siya, 'di ba? So ang pinaka best way, right action at right timing equals success. This is what we call blind obedience. Okay? Blind obedience, sasabihin ng coach mo, alam mo, ako mindset ko dito para makuha ko siya. I do not trust my mind. Instead, I trust my coach and I seek what's next. Meron na akong ways eh. Meron na akong timon. Meron ng, kumbaga, nagga-guide para makuha mo siya. Kaya lang, syempre, dahil baguhan ka at gusto mong mag-explore, dinadaanan mo talaga to. Well, yung naiintindihan mo ngayon, swerte mo dahil naka-attend ka ngayon, naiintindihan mo siya. 'Di ba? Alam mo kung sino nagturo nito sa akin? Si John Maxwell lang nagturo niyan. Kaya nilagay ko to dahil related siya sa topic kung saan pwedeng makatulong sa'yo dahil nakatulong sa akin. Kailangan mo lang dito magkaroon ng attitude na GLLA, Good Learning and Listening Attitude. Okay? Kuha mo. Now, next. If you want to become successful, do not trust your mind. Ito sinabi ko na kanina. It's because this is business. And kung baguhan ka sa negosyo na pinasok mo, or any businessman na meron ka, 'di ba? Kailangan merong nagko-coach sa'yo. Dahil ang success is a 99% failure, 1% lang motivation. Kaya pansin mo, mas marami ang hindi nagnenegosyo. Kumbaga kukunti lang ang nagiging successful. It's because when it comes to success, 99% dyan, failure. At pag na-experience mo naman yung maging success, meron ka pa rin lagi dyan challenge para mag-grow ka. 'Di ba? Alam mo, sasabihin ko sa'yo, ang success ay punong-puno ng hamon. Pero, tandaan mo,
The moment na nararamdaman mo, na frustrate ka, na disappoint ka, it's just a fertilizer. Ang tawag dun manure. Na-experience mo na ba nung bata ka pa, ng elementary ka, meron kayong garden, pinapadala ka ng mga fertilizer. Ano yung dinadala mo? 'Di ba pumupunta pa kayo mga tayo na, sa amin yun sa probinsya, dala-dala naming fertilizer is ano yung tayo ng kalabaw, baka, yung nilalagay sa mga garden, tawag doon manure. Sa buhay, meron din tayong manure. 'Di ba yung tayo mabaho, ganun. So dito sa buhay, ang manure natin dito, yung fertilizer na sinasabi ko dito, it's your disappointment, your frustration, your mga negative emotion. Yan yung mga manure. Kailangan ma-experience mo yan para gumalaw ka. You need to move. You're not a tree. 'Di ba? So kailangan mong ma-experience yan para kumbaga dumire-diretso ka. Kasi yung trouble na na-experience mo, trouble, yan yung transportation mo to your destiny. 'Di ba? Sabi ni Joel Austin yon. Pansin mo, pag nahirapan ka, anong unang dinadrop? 'Di ba? Yung business. Tandaan mo, 3 years hindi kayang tumagal sa business, pero 40 years kayang tumagal sa work. Legit? Correct. Kasi nga, maintindihan mo bakit ganon, dahil hindi nila naiintindihan yung kanilang ginagawa, at hindi nila naiintindihan dahil ang success, 99% failure talaga. Punong-puno ng hamon yan at sakuna, 'di ba? Dahil babalutin ka ng takot, pangamba, duda. Yun yung mga greatest barrier na may experience mo. So paano ko ma-overcome yung fear? Ma-overcome mo yung fear, just do it. Yung sinasabi ng coach mo. 'Di ba? Ma-overcome mo yun kasi pansin mo ganito. Meron akong nabasa isang book. Sabi ni Roosevelt, kilala mo si Roosevelt? Si Roosevelt yung presidente ng Amerika. Ang sabi niya, ang katakutan mo ay yung mismong takot. Kasi pag nagkataon, babalutin ng takot ng pangamba ang puso mo. At yung takot, yun yung nakikreate lang sa mind natin. Correct. Pero yun yung madalas mong sinusunod. Di ba? Nagets mo? Now, so paano ko siya magagawa? Paano ako magiging successful sa ginagawa ko? Dito lang yan iikot, no? Yung tinatawag na 5 aspect. Kumustahin mo muna, spiritual mo. 1 to 10, kumusta ba spiritual mo? Oh, 'di ba? Nagpe-pray ka ba? Nagsisimba ka ba? Nagbabasa ka ba ng Bible? Mental. Kumusta yung mental ability mo? Ini-improve mo ba siya? Or kung ano lang yung naisip mo? Kaya alam mo, kaya kailangan palakasin mo to. It's because negative mindset is very biased. Meron ka lang konting naisip na negativity, kakalat na yan. Na-experience mo minsan, bad trip ka na sa umaga, maghapon na yan. 'Di ba? Inabot na ng maghapon. Oh, 'di ba? Kaya kailangan palakasin yan. And emotion. 'Di ba? Yung emotion mo kailangan palakasin mo. Tuturo ko sa iyo mamaya paano palakasin yung emotion mo. Etong tatlo na to, ang tawag dito is inner world. 'Di ba? Yan yung inner world mo. So pag napalakas mo siya, magiging madali na lang yung physical and financial. Kaya lang, ang nangyayari, dito na lang tayo nakafocus sa financial. Kaya ang bawat trabaho mo ngayon, puro naisip mo, bayarin, si Judith, si Juna, lahat na, 'di ba? Nagets mo? So paano siya ma-overcome? Now, the stronger the belief, the easier the result. So paano ko naman siya mapapalakas? Mag-share lang ako sa inyo. Ito, ginagawa ko to. Bukod sa nag-church, nagbabasa din ako ng Bible. Actually, maliit nga letra nito. Masakit sa mata, pero laban lang. The Magic. Ito, thank you kay Coach Eden kasi dito ko natutunan ko talaga yan. And, syempre, ito yung binabanggit ko kanina. Pag ito, picturean mo at i-order mo. Sa Shopee ko nga lang yun. Ito, merong nagbigay sa akin, di ba? So, pagka natutunan mo yung mga nandyan, lalakas yung spiritual mo. And yung mental, ako, uma-attend ako. Alam mo, swerte mo ngayon, na nakaupo ka lang dyan. Ako na-experience kong, nagbayad talaga ng training.
Yung author ng Secret of Millionaire Mind, si Tab Eker, na-attendan ko siya, pumunta ng Pilipinas. Nilagay ko to kasi baka minsan ikaw hindi mo na-appreciate yung training na libre lalo. 'Di ba? O ito si Coach Jason, 'di ba? Nag-training siya. So mga paid training din to. And ito kung kilala mo si Tony Robbins, yan, na-experience kong maka-attend diyan. So baka meron kang makikita sa online na pwedeng makatulong sa ako, ginagrab ko talaga yung mga chances na ganun. O kilala mo si Rambo, si Sylvester Stallone. Di ba? Hindi mo ko mapapakit na kausap ko si Rambo. Di ba? And syempre si Manny Villar. To ano ko lang to, na-experience ko to doon sa Evia. And syempre, kung may sinasabi niya dito, kung seryoso ka talaga sa pangarap mo, ito dapat paghandaan mo. Maghanda ka na ikaw lang mag-isa. Di ba? Mararamdaman mo yan. Minsan, so parang feeling mo, ikaw na lang. Pagtatawanan ka nila, pagdududahan ka nila, ikikriticize ka nila, hindi sila sasang-ayon sa sinasabi mo, or maghanda ka na mawawalan ka ng maraming tao sa buhay. Tama. Oh, sabi ko talaga, pagka naintindihan mo to, gumagalaw talaga tong chat box. 'Di ba? So, ngayon, para palakasin mo yung mental, ito mga books ko. Actually, hindi ko na nilagay lahat. So, itong mga books ko, nabasa ko na to lahat, no? Siyempre, ako kasi, para may idea ka din, every morning, ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng book, at least mga 2 page, 3, ganyan. So, yung liit-liit, makakaambag yan. Pwede mong picturean para if ever naman, may chance ka, orderin mo. Ako, Shopee ko lang yan. Tingnan mo, bakit ko sinasabi sa'yo? Yung na-attendan ko kasing workshop, imagine mo, ito yung mga bayad nila sa training nila. Imagine mo may mga ano na yan, may mga discount pa. Pero, ganun kamahal. Imagine mo, may Quantum Leap, 2 million. A-attend ka lang, ganun kamahal siya. 'Di ba? Kung hindi ka mahilig magbasa, meron naman tayong audio. Pwede mag-audio. Or sa ebook, something ganon. Depende yun sa'yo. Sinishare ko lang to sa'yo para makaambag ako sa'yo nang sa ganon lumakas yung mentality mo. Okay? Now, eto naman yung sa emotion. Ang ginagawa ko, nagsusulat ako ng gratitude notes every morning. Kahit yung liit-liit, pwede kang magsulat niyan. Lagay mo lang ako, thank you. Kahit yung liit-liit na bagay, pwede mong isulat, thank you Lord kumbaga, ako minsan sinusulat, thank you Lord sa electric fan, thank you Lord sa aircon, thank you sa food, thank you for the money. Alam mo bakit kailangan mo tong gawin? Kasi kung magfo-focus ka sa blessing, blessing yung dadating sa'yo. And meron pa akong nilalagay na desire. Yung desire ko diyan kung anong gusto ko mangyari sa buhay ko. Meron akong mga sulat na desire na nangyari na, 'di ba? So, and physical naman, ito naman yung physical. Okay? Sa physical and financial. Alam mo dati ito ina-attract ko lang siya and pumunta ako sa bahay ni Coach Yuki, meron yung ano niya, yung ganito, ambassador pa picture ako. Meron nga kami nitong video na kumbaga inaano ko na sa pintuan o videohan mo ko pasok ako kunwari sa stage, pintuan 'yun, di ba? So, imagine mo na experience ko, ambassador na tayo. Okay? Now, you want success? Be an entrepreneur. Bakit kailangan? Tingnan mo to. Let's compute your life. Nilagay ko na to kasi yung buhay mo umiikot na lang sa work mo. Minsan kasi meron ko na kumusta. Oh, kumusta ka? Coach, okay lang. Kakabakasyon ko lang sa bahay. Sa school lang kasi ako nakatira eh. Puro overtime. 'Di ba? So, let's compute your hard-earned money. Tingnan ano ang nauuwi mo or magkano ang sahod mo, 'di ba? Pero bibigyan lang kita ng idea. For example, 20,000 yung salary, 'di ba? If divide mo yan sa per day, ito yung magiging per day niyan. Sa 1 month pala. Tingnan mo. Maintindihan mo ngayon na minsan, 'di ba? Tingnan mo. 666 per day divide 12 hours kung nag-overtime ka pa. Ito lang per day mo, per hour mo. Kaya pansin mo negative ka oh. 'Di ba? Negative. Kaya survival. Kaya konting kalabit-kalabit ng anak, galit ka. Konting kalabit-kalabit ng asawa, galit ka. Oh, 'di ba? It's because kung titingnan mo kasi, dito pa lang, imagine mo, kaya sinasabi ko is about generation. Bakit kailangan mong maging entrepreneur? Kasi ito lang din yung ipapamana mo sa henerasyon na meron ka. Ito malupit. Paano pa pag may mga loans pa? Baka ito, malaki tong 20,000. Hindi ko alam, baka yung net pay mo, dun mo computein. Okay? So, nakita mo ngayon. Ito malupit. Siyempre, kung
meron tayong kinumpute ng hard-earned money mo. Ito naman, compute naman natin yung stress mo. Di ba? O pag may emergency pa, grabe oh. Di ba? Nakita mo. Tingnan natin. Oh, di ba? O ngayon, malalaman mo paano kinukompute yung stress. Ready ka na? Okay. Now, papakita ko sa iyo. Ito yung mga ano mo. Ito yung mga stress mo sa buhay. Hindi ko alam kung alin yung sa iyo dito, pero pwede mo tong gawin para maintindihan mo. Rent, bills, transfer, food, education, or home credit. Ito yung mga amount. Sample lang ito para may idea ka. Ito yung mga amount niyan. Ngayon, ginawa ko to, divide mo lang to sa 30 lahat. Ibig sabihin per day. Para at least mabawasan yung stress mo at dito yung kinikita mo sa sali, sundan mo yung cursor ko. Dito sa kinikita mo, pwede itong maging save mo. Bakit? Paano mo to tatamaan? Nung kinompute ko siya, sa per day, kailangan mo lang makabenta ng 898 pesos. Kung aano natin sa product, 2 barley lang maghapon, bayad na yung buong buwan mo. Everyday, ganun lang gawin mo. Di bayad na buong buwan mo. Tama. This is only an idea kung saan pwedeng makatulong sa'yo. Paano mo siya tatamaan? Okay? So, ngayon, ang good news na to, dahil pinakita ko to sa'yo, imagine mo, natutunan ko to doon sa mga paid training na naririnig mo sa akin ngayon for free. Diba? Paabot niya tubig, ganun. So, ngayon, ang advantage kung titingnan mo, diba? Meron kang, sa work, meron ka salary. Isang basket lang yon. Tuturo ko sa'yo. Ituturo ko sa'yo ngayong gabi yung, wait lang, ba't ayaw na gumalaw? Yung world's easy, sorry, may ano lang, apostrophe S yan. World's easiest and most effective money management. Okay? So, paano mo siya i-handle yung finances mo? Lalo na kung isang basket lang is about work lang ang ginagawa mo. Natutunan ko to doon sa Millionaire Mind. O sinishare ko lang para at least may idea ka. FFA, ito yung financial freedom, 10%. Long-term savings, spending, 10%, ito yung save mo. Dito sa financial freedom account, ito yung business kung saan kukurot ka ng 10% dyan sa pera mo, sa kita mo, na pampaikot sa negosyo mo. 10% naman ito sa savings mo kasi syempre, ang nangyayari kasi pagka nagkasahod ka, dahil doon hinuhugot sa isang basket lang, nauubos agad. Kumbaga, ang nangyari, yung kita mo, yung matira doon, or I mean yung kita mo ito, kita mo. Tapos binawas mo yung mga bayarin. Yung natira doon, feeling mo, yun yung savings mo. Kinabukasan, gagastos ka. Saan ka hugot? Doon sa natira. So, hindi siya savings. So, ngayon, ang mangyari dyan, doon sa kita mo, tanggal ka ng 10%. Diba? Sa education, kung nagpapaaral ka, another 10% naman to. Necessity to, 55%. Lahat na gastusin sa bahay, itabi mo na to. Dito mo hugutin lahat yan. Ito yung play, ito yung sa sarili mo, self. Pansin mo ba, nagtatrabaho ka naman, pero halos wala ka mabili sa sarili. Diba? Inuubos mong bigay. So, ito, play for yourself to. 'Di ba? Ngayon, kung halimbawa meron kang yung anak mo, gusto mo ilabas, dito mo huhugutin 'yon sa play. And sa give, kung nagta-tights ka, pwede mong gawin 'yon. Or kung halimbawa, kailangan ubusin mo 'to. O for example, meron kang 100,000 na kinita ngayong buwan. 10% of that, pampaikot mo sa business mo, pangpamasahe, pampakain, basta all about business 'yon. 10% doon, so 10,000 for your savings. Kung let's say wala ka pang pinaparal pero meron ka anak, maliit pa lang, pwede mo na i-save yon as 10%. Lahat na gastusin sa bahay, dito mo siya kukunin. Bills, food, lahat dito siya. And sa sarili mo, ito 10%. And yung give, 5%, let's say 100,000, 5,000, kailangan ubusin mo siya monthly. Kung magkano ang naitabi mo dyan for your give, ubusin mo yun kasi ito yung pambalanse at ito yung kumbaga, yung flow ng blessing kasi maganda yung flow ng money. Okay? So, binilisan ko lang. Now, syempre, dalawa kasi kaming speaker dito pero I hope na na-share ko sa iyo yung mga bagay-bagay na pwedeng makatulong sa iyo, finances and for your emotion. I hope na sa oras na in-spend mo sa akin ngayon, na nakinig ka, meron kang natutunan. 'Di ba? Kasi tandaan mo, huwag mong hayaan yung tadhana yung magdikta sa'yo. Kailangan ikaw yung magdidikta sa tadhana mo. Magiging tadhana mo.
parang sinabi ni boss, 'di ba? Hindi yung industry yung magdidikta do sa JC sa company, kundi yung JC yung magdidikta sa industry. Okay? So, thank you very much sa time na pakikinig mo. I hope na marami kang nakuha and nakatulong sa iyo, 'di ba? So, syempre, meron pang isang speaker. Ibabalik ko na sa host yung Thank you, yung Coach floor. Jimel. Thank you. Coach Jimel. Thank you, Coach Jimel. Thank Thank you, you. Coach. Thank you po. Thank you, Coach Jimel. Sorry. Grabe, grabe. Palakpakan natin, Coach Jimel Eugenio. Panigurado, ang dami-dami mong nasulat dyan sa notebook mo. Kasi ako ganun din. Grabe, no? Ang dami-dami namin natutunan. Thank you so much, Coach Jimel. Pero sabi nga ni Coach Jem, no, mayroon pa tayo ng isa pang speaker for tonight na panigurado. Ibang mindset naman yung maririnig mo, di ba? So, hindi na natin para patagalin. Ito ay isang resigned or former police officer. Ito yung coach ng naglabas ng Montero Sport last Saturday. So let's all welcome Coach Gretchen Ramirez. Good evening, Coach. Good evening. Hi, Coach. Good evening, Coach Gretchen. Hi, Coach. Luzon, Visayas, Mindanao, and International. Kasi alam Good evening, Coach Gretch. ko, di ba? So, grabe, marami ba kayong natutunan kanina with Coach Jimel? Yes, Yes, Coach. Coach. Yan, sige nga, type 1 ka nga dyan. Di ba? Tignan ko muna kung talaga bang nakikinig ka. Baka mamaya tulog ka. Di ba? Kasi baka sayang yung, itong ituturo ko sa'yo, baka ito na yung inaabangan mo. Baka ito na yung magpapasabog din sa'yo. Di ba? Tama ba? So, ayan, grabe. Daming buhay na buhay. Grabe yan. So, thank you so much, Coach Jillian. Grabe, palakpakan naman natin yung nag-host, Coach Jillian, one of the ambassador of Spartan Silid. And yan, guys, di ba? Mastering of Success, initinuro ni Coach Jimel. And I'm going also to teach you. Ito din yung isa sa nakatulong din sa akin. And of course, kaya ko napili to kasi minsan, nakaka-relate din ako and I want this na kailangan ako mismo ma-remind ulit. Nare-remind lagi. O, diba? So, ayan guys. Ready na ba? Mag-share screen ako. I-ready nyo na yung notebook. Ready na, Coach. Ready na po. So, I think Ready na, Coach. for tonight is all about grit. Ayan. So, what is grit? Ayan, the power of passion and perseverance. So, yan ang topic natin for tonight. Yan, looking forward na ito, makapag-ano din sa'yo, makadagdag ng energy mo din ito, makorek ka man, diba? Okay lang, tapikin mo yung sarili mo. Tama ba? Diba? So, ayan guys. Okay, what is the definition of grit? Ayan. Dinefine ko talaga to para at least, di ba? Lahat talaga, maano natin, di ba? Okay, what is grit? It is a passion and perseverance for long-term and meaningful. Ayan, passion. So, ayan guys. So, ano ba yung passion? It's not about emotion, but about commitment. Wait lang. Wait lang guys Ayan, picturean nyo muna. Kasi hindi ko na Yan. Ayan, passion is not about emotion but about commitment and direction even if the task is difficult and exhausting. Ayan guys, so grabe ito talaga yung napili ko kasi ako mismo nakaramdam din ng ganito, 'di ba? Minsan kasi, 'di ba, we are thinking about yung sa pagnenegosyo natin, short-term goals lang. Ayan, lalong-lalo na sa mga bago na andito, baka ayan, nakakala mo sa pagnenegosyo, di ba? Short-term goals lang, hindi. Di ba? This is a long-term goal. Di ba? Na kailangan natin ma-achieve, gawin para sa success natin. Okay? And of course, the perseverance means sticking to the goal, continually working hard even after experiencing difficulty or failure. Diba? Sa mga kasamahan ko dito na 1 year, 1 taon na, 2 taon na sa business, diba? Naranasan mo ba din to yung ganito? Naramdaman mo din ba to yung ganitong sitwasyon? Diba? So, ayan, yung grit talaga, ito yung kahit nahihirapan ka,
tuloy-tuloy ka pa din. Kaya minsan nakikita niyo yung mga coaches natin, akala niyo ano talaga sila, wala silang pinagdadaanan, 'di ba? Pero because they have dahil solidify yung grit nila, kaya hindi niyo sila nakikita na may pinagdadaanan din through doing this business, 'di ba? So, ayan, bati ko, ayan. So, eto guys, grit is refusing to give up. Pushing to the limit, wiping the sweat off the face in order to make a better tomorrow. Yung tipong minsan nahihirapan ka, tama ba? May mga nakaka-relate ba dito? Ayan. Guys, nakaka-relate ba kayo? Ayan. Yes po, Coach. Ayan, Yes, kailangan Coach. guys, kasi nakadepende yung energy ko sa energy nyo. Tama ba? So, ayan, refusing to give up. Everybody has a challenges in life. Ako din mismo, sabi ko nga, pati yung mga coaches natin, pero they have their, meron tayong grit na, sige pa rin, tuloy-tuloy tayo para maabot natin yung success natin. Tama ba? Having a drive for achievement, regardless of upbringing or situation. Kahit may pinagdadaanan ka na sitwasyon, 'di ba? Tuloy-tuloy ka pa rin kasi nakikita mo yung success sa ginagawa natin business. 'Di ba? Ability to keep going despite of adversity. Kasi alam nyo guys, kaya ako po napili to kasi ako mismo, di ba, naramdaman ko din yung ganito, yung tipong marami tayong pinagdadaanan, di ba? Kasi di ba, tao lang din tayo. We are not perfect. All your coaches, di ba, meron din pinagdadaanan sa buhay, pero ayan lang, di ba, nare-remind talaga sila sa pag-solidify nila sa grit nila. Ha, di ba? So, ayan, sa grit din, talent is nothing without grit. Kahit ikaw, magaling ka, di ba? Ang dami naman magagaling dito. Di ba? Magagaling, ang daming magagaling dito. Pero, pag walang grit, ayan, hindi mo pa rin naabot yung success mo. Tama? Ayan, type 1 nga dyan. Kung, ayan, may type 1 nga dyan, guys, kasi kailangan ko ng energy nyo. Ayan, kung nakaka-relate ba kayo sa tinuturo ko for tonight, sa topic ko for tonight? Yes, Coach. Tama, Coach. Okay. Yes, Coach. Ayan, guys, Coach. i-discuss ko sa inyo the characteristic of people who are lack of grit. So, ano ba yung mga tao na lack of grit? Sino-sino ba ang mga yan? Okay, number 1. Number 1 are the starters. O, di ba? Yung mga starters. So, bakit starters? Bakit kasama yung starters? Kasi itong mga starters, ito, define as, ito yung lagi na lang sila nagsisimula ng mga bagay-bagay. Tapos, hindi nila tinatapos. Tama ba? Di ba? Yung tipong, siguro, yung iba dito, may mga nag-start na sa mga ibang companies. Tama ba? Iba-ibang business, pero hindi nila tinatapos. So, lack of grit. One of the characteristic of people na walang grit. Okay? Small-minded. Ang tingin nila sa negosyo natin, lalo-lalo na i-relate ko sa business natin, is ano lang, di ba? Putyo-putyo. Nakikita nyo ba yung business natin? Grabe po. Di ba? Nakikita nyo ba na pag ito ginawa natin, tinodo natin, tinuloy-tuloy natin, di ba? Yung mga nangyari sa mga coaches natin na nauna dito, mangyayari din sa atin. Kaya, ako din mismo, kaya nga sabi ko, ito yung ginawa ko kasi nakaka-relate ako. So, pag ikaw, starter ka, minsan nanghihina ka din, di ba? Ituloy-tuloy mo lang. Kasi guys, dito sa business natin, napakaswerte nga natin kasi andito tayo sa team natin na Spartans Elite. Tama ba? Na kung saan, itong Rev Up Monday na ito yung ginagawa ng team natin para ma-energize tayo, ma-feed tayo ng mga trainings para matuto at i-apply natin. Para hindi ka laging start lang, di ba? Hindi ka laging nag-i-start. Okay? Ayan, number 2. Yan, number 2, lack of conviction. Ayan, guys, itap mo yung sarili mo kung may conviction ka ba sa negosyo natin. Tama ba? Di ba? Tanungin mo yung sarili mo. Di ba? Kung kumustahin mo pala? Kumustahin mo yung sarili mo? Kung ilang percent ba, up to 1 to 10, you rate yourself. Kung
Ilan ba ang conviction mo sa negosyo natin? I-rate mo yung sarili mo. Siguro, kaya tayo hindi nakakapay-in, tama ba? Kaya tayo nahihiyang mag-share ng business. Bakit? Kulang tayo ng conviction. We are not proud of what we are doing. Diba? Proud ba kayo sa negosyo natin? Proud ba kayo, guys? Yes, Yes, coach. yes, Coach. Yes, Coach. Yes, Kailangan coach. maging proud Yes, tayo sa coach. business na ginagawa natin, guys. Kaya ka nga andito eh. Tama ba? Kasi nakita mo din tong negosyo, nakita nyo naman yung business natin. Grabe, yung company natin, di ba, nag-innovate. Tama ba? Grabe yung innovation na ginagawa ng company natin. And of course, sa grupo din natin na Spartans Elite. Tama ba? Na grabe yung ginagawa sa atin para ma-train tayo, para mas lumakas pa, or yung conviction natin sa business, mas mabibigay pa natin ng todo. Okay? Ayan. Lack of conviction, hindi malalim ang pagkakakilanlan sa ginagawa. Oh, itap mo yung sarili mo. Kung talaga bang inaaral mo everyday on how to do the business or about sa negosyo natin, diba? Ginagawa mo ba yung mga tinuturo ng mga coaches natin? Tama ba? Ayan, tanungin mo din yung sarili mo. Kung ginagawa mo ba talaga yung mga tinuturo sa'yo. Kasi ako, ayan, pag tinuro yan sa akin, ang kailangan ko lang reminder. Di ba? Kailangan ma-remind lang ako sa mga tinuturo para yung conviction ko, pag bumababa, yung level of conviction ko, di ba? Pag ni-remind nila ako ulit, kaya nga may coaches tayo, di ba? Yung sinabi ni Coach Jemel kanina, di ba? Kailangan mo ng coach na nag-guide sa'yo. Di ba? Pag ni-remind ako ulit ni Coach, yung level of conviction ko tumataas. Kasi minsan, pag hindi mo nakakasama yung mga coaches mo, bumababa yung conviction mo sa ginagawa mo. Tama ba? Nakaka-relate ba yung iba dito? Yes. yes. Diba? So ayan guys, lack of conviction. That is one of the characteristics of the people who are lack of grit. Okay, next. Yan. Complainers. Complainers, di ba? Minsan, di ba, pag ikaw pagod na, galing sa trabaho, tama ba? Tapos may rev up Monday, sasabihin mo, naku, rev up Monday na naman, paulit-ulit na lang. Tama ba? Di ba? Minsan, ganyan tayo. Tama ba? Ayan. Tama, coach. Nakafocus sa hirap at pagod. Guys, sa trabaho mo nga eh. Di ba? Nahihirapan ka. Napapagod ka. Tama ba? Tama. Diba? Napapagod ka din dyan. Oh. Diba? Complainers. Huwag tayong complain ng complain. Pasalamat tayo. Always be grateful. Kailangan maging grateful tayo na, sabi ko nga, may Rev Up Monday tayo, may mga nagtuturo sa atin ng free. Diba? Si Coach Jemel, yung tinuro niya, sabi niya, nagbayad pa siya para, diba? Nagbayad pa siya para matuto, tapos ituro sa atin. So, we need to be grateful. Huwag tayong maging complainers. Okay? Nakafocus sa inip. Ayan. Mainipin. Mainipin. Ikaw ba ay mainipin? Diba? Tapikin mo yung sarili mo. Ikaw mismo, tanungin mo yung sarili mo kung mainipin ka. Kasi minsan, baka gusto mo, agad-agad, may resulta ka na agad. This is business. Sabi ko nga, this is a long-term business. Huwag kang mainip. Kung hindi mo pa nakukuha yung break mo, ayan, di ba? Don't complain. Anong gawin mo? You need to be grateful. Kailangan pasalamat ka in everything na tinuturo sa atin kasi darating yung time, naniniwala ako, darating yung time, ikaw ay magkaka-break din. Kasi nakikita ni Lord yung tinatrabaho natin. Di ba? Kaya wag kang mainip. Kung ikaw, maliit pa yung income mo ngayon, tama ba? Kailangan, mas lalo ka pang i-train mo pa yung sarili mo para at least matuto ka ng mabilis. Huwag kang mag-complain. Okay? Ayan. So, number 4. So, ano yung pang-apat? Learners. Ayan. Ano ba ang learners na to? Ang learners, puro knowledge acquisition but no application. Oh, baka ikaw ay seminarista. Ba? Lagi ka naman attend ng Rev Up Monday, attend ka lahat ng trainings, pero
Puro na lang knowledge, hindi mo ina-apply. Tandaan mo, knowledge is power, but application is in power. Kailangan i-apply mo yung natutunan mo. Tama ba? Para ikaw magka-pay-in ka, o di ba, kumita ka ng malaki, magkaroon ka ng mas malaking resulta, di ba? Ayan, marami din sa atin dito. Magaling, matalino, pero di naman umaaksyon. Tama ba? Actually, mas marami nga magagaling sa amin dito eh. Di ba? Pero, ang kulang lang, action. Kailangan mong aksyonan kasi hindi mo makukuha yung success mo pag walang action. Diba? So, kailangan natin aksyonan ang mga umaksyon tayo sa business natin para maabot natin yung pangarap natin through our business. Okay? Number 5. Ayan, number 5, can't handle pressure. Sa business natin, actually, pati nga sa trabaho natin, na pressure din tayo dyan. Diba? Pero hindi ka humihindi. Dito kaya sa negosyo natin. Kasi pag ikaw na-pressure ka dito sa negosyo natin, pag kumita ka ng malaki, pag rumisulta ka ng malaki, para naman yan sa pamilya mo. Okay, sino ba yung mga tao na can't handle pressure? Yan, suddenly quit when the situation is not favorable or uncomfortable for them. Diba? Sabi ko nga, everybody here, lahat tayo, minsan may pinagpadaanan tayo, pero, ayan, diba? Kailangan mayroon pa rin tayong grit para ipagpatuloy ilaban ang pangarap natin. 'Di ba? Kahit, 'di ba? Yan nga, uncomfortable ka na, minsan talaga nararamdaman natin 'yan eh. Tama ba? Yung minsan ayoko na, pero always kailangan tanungin mo yung sarili mo, bakit ka nagsimula dito? 'Di ba? Para at least mais yung feeling mo na hindi mo ma-handle yung pressure. Kasi sabi nga dito, guys, no pressure, no diamond. Tama ba? We are, ayan, performance-based talaga tayo. In business, hindi naman pwede na hindi ka magkakaresulta. Di ba? Hindi pwede na nagnegosyo ka tapos hindi ka kumikita. Tama ba? Di ba? So, yan guys, kailangan natin mag-perform. Lahat ng tinuturo ng mga coaches natin, kailangan i-apply natin para at least makuha natin yung mga diamonds. Di ba? So, ayan guys. Number 6. Yan, tuloy-tuloy ko na guys kasi sabi ko, dalawa kami kanina. Yan. Lack of hope and lack of prayer. Ayan. Number 6, lack of hope. Baka ikaw, yan, itap mo nga yung sarili mo, baka ikaw, nawalan ka na ng pag-asa sa business natin. Di ba? Baka porke hindi ka pa kumikita ngayon, ay, ayoko na, ganyan, tama ba? So, ayan, by definition, by hope na lang tayo, di ba? Ayan, sabi dito, lack of hope is often called hopelessness, a feeling that nothing will improve and that effort are pointless, di ba? Feeling mo ganyan, walang nangyayari sa ginagawa mo, di ba? Actually, pag ikaw nawawalan ka ng pag-asa, kailangan tanungin mo yung sarili mo. Diba? Ano kaya yung kulang ko? Diba? Ano kaya yung mga bagay na hindi ko pa nagagawa na tinuro ng coach? Tama ba? Ayan, siguro minsan hindi ka rin nagpe-pray. Tama ba? Ayan, baka hindi ka rin nagpe-pray. Kailangan, guys, 'di ba? Kailangan natin mag-pray kasi tandaan nyo, si Lord talaga ang nagbe-bless sa atin. Okay? We need to live by faith, not by sight. Okay? Kaya kailangan wag malus yung interest mo, 'di ba? Sa ginagawa natin na negosyo. Bakit? Tandaan mo, yung nilabas mong puhunan mo dito, hindi yan basta-basta na pinulot mo lang, tama ba? Pinaghirapan mo din yung pinampuhunan mo dito sa business natin. 'Di ba? Sabi ni Lord, 'di ba? Itong binigyan ka nga ng pangpuhunan eh. 'Di ba? Para gawin mo tong business ngayon. Minsan nawawalan ka pa ng pag-asa. Lahat naman tayo. Pero anong dapat mong gawin para maibalik mo yun? Nakaka-relate ba, guys? Nakaka-relate ba? Yes, coach. Yes, coach. Relate na relate. Pa, nawawala. Bakit? Kasi, yan, nawawalan ng pag-asa. Di ba? Nawawalan ng pag-asa sa buhay dito sa ginagawa natin, guys. Ang dami pong
mga tao na kumikita, kayo nga mismo kumikita na din dito eh. Yung mga coaches natin kumikita ng malaki dito. 'Di ba? Ako nga din mismo naranasan ko ng kumita ng malaki dito. Tama ba? So kung nakita mo, yung coach mo mismo kumikita, ibig sabihin, kaya mo din. 'Di ba? Ang goal mo, kailangan mo lang alamin kung ano ba yung kulang. Always ask yourself, ano ba yung kulang? Ano ba yung dapat kong gawin? 'Di ba? Para magka-resulta ako. 'Di ba? Ganun yun, guys. Kasi si Lord, sabi ko nga, ikaw nag-pray ka, gusto mo ng breakthrough, ano ba yung mga opportunities na maganda, na pasukin mo. Tapos ito, binigay na ni Lord sa'yo. Sa dami-dami ng prinepresentan natin. 'Di ba? Yung iba walang pampuhunan. Ikaw, sabi ni Lord, ito, bigay ko sa ito. 'Di ba? May privilege ka, nag-loan ka para pasukin ang business. Tapos ngayon, minsan nawawalan ka ng pag-asa. Guys, 'di ba? You need to be grateful enough. Doon pa lang na binigyan ka ng opportunity ni Lord na magkaroon ka ng pampuhunan para makapasok dito, ilaban mo. 'Di ba? Ilaban mo 'yan. Tama ba? Kasi 'yan ang magiging susi para sa success mo. Kasi dito sa negosyo natin, maraming kumikita ng malaki. Sabi ko nga, ako mismo, naranasan din natin. Baka nga ikaw, kumita ka nga din, medyo nawawalan ka pa din ng pag-asa eh. Diba? So ngayon, ayusin mo lang yung mindset mo. Okay? So ayan. Kasi, guys, for every no sa negosyo natin, lahat naman tayo dito, marami tayong rejection, diba? Na pag nag-present tayo, nare-reject tayo. Pero guys, ito, for every no, there is always a yes. Sa 10 na presentan mo, isa lang ang nag-yes dyan. Grabe. That is, na yan. Diba? Malaking bagay na yan para sa success mo. Diba? Okay, so ngayon, next naman is how to solidify your grit. So yung kanina, diba, yung characteristic ng lack of grit, ngayon naman, paano mo naman mapapalakas yung grit mo sa sarili mo? Okay, number 1. Oh, lagi tong sinasabi sa training, di ba? Kaya lang, ito, sabi ko nga, it will remind you again para ma-clear mo din yung ano ba yung purpose mo, bakit ka nandito sa business natin. Okay, number 1, yan, set a clear why. Ano ba yung why mo? Bakit ka ba andito? Tanungin mo yung sarili mo. O, di ba? Tapikin mo. Ikaw mismo, tanungin mo yung sarili mo, bakit ka andito? Kasi you must know why you are doing the business. Para saan ba at ginagawa mo ang negosyo natin? 'Di ba? Para saan ba at ginawan mo ng paraan para makapasok ka dito sa business natin? 'Di ba? Ikaw mismo magsulat ka. Ngayon pwede kang magsulat. Isulat mo, 'di ba? Ano ba yung dahilan bakit ka andito? Dahil a strong purpose fuels endurance. Kung naset mo na yung clear why mo, ayan o, sabi dito, yung purpose mo can fuels your endurance through doing this business. 'Di ba? Ayan. So, okay ba tayo dyan? May natututunan ba, guys? Yes po, Yes, Coach. Yan. Okay. Yes, Coach. Let's go. Next ko na, guys, kasi Coach. Yes, po. Number 2, identify your goal. Oh, kailangan ma-identify mo yung goal mo. Yan. One of the characteristic para ma-solidify mo yung grit mo, you need to set a clear goal. Kailangan iset mo yung goal mo. Ito, 2 buwan na lang po ang natitira. Sa 90 days fast track natin, 30 days na lang ang natitira. Ngayon, 'di ba? Kailangan ngayon magsulat ka din, iset mo na yung goal mo. 'Di ba? Iset mo na. Commit with a long-term goal para kumitan mo. Yan. Sabi dito, kasi 1 month na lang tayo for the 90 days fast track program. Choose one goal to commit to the next 30 days.
Ano ba yung i-goal mo sa sarili mo for the next 30 days na dapat commitan mo? Yan guys, no quitting allowed. Di ba? Ikaw mismo, itatap mo yung sarili mo. No quitting allowed. Di ba? Ayan. So, ngayon pa lang, gawan mo na. Kasi 30 days na lang naiiwan para sa 90 days natin. Okay. Number 3. Yan. Build discipline over motivation. Yan. Build discipline over motivation. Oh, ikaw, marami kang natututunan about, ayan, minomotivate mo yung sarili mo. Pero guys, number 1, we need to discipline ourselves. Yung tinuro ni Coach Jemel, discipline ourselves in 5 aspects of life. Yan, di ba? Tinuro ni Coach Jemel kanina. Yan, kailangan natin i-disiplina yung sarili natin. Yan, kasi, yan, growth lives in discomfort, guys, di ba? Kasi minsan, pag, ayan, marami tayong challenges na ano sa buhay natin, di ba? Na pagdadaanan, minsan, motivation ka na lang humuhugot, 'di ba? Madali kang madali kang mapa-stop madali kang mapa-quit Pero kung ikaw disiplinado ka sa sarili mo, kahit anong mangyari, hindi ka magi-stop. 'Di ba? Hindi ka magi-stop para makuha mo yung goal mo sa buhay. Okay? Yan. Motivation fades, discipline wins. Yan. Kaya yan guys, sample guys, for example, mag-jogging tayo, ayan, run, jogging, motivation versus discipline. For example, sa motivation kasi, ayan, sige ka, go ka nang go, yung full, energy mo, una pa lang, di ba? Ginawa mo na, di ba? Yan po sa motivation, pag yung sa running, guys, sa running, di ba? Pag ginawa mo na lahat yung energy mo sa una pa lang, doon sa dead end, sa end of the hindi mo matatapos ng okay pa yung endurance mo. Sa discipline, pag disiplinado ka, kaya mong maabot yung end point ng running na yan kung ikaw ay disiplinado sa sarili mo. Okay? So ayan guys, motivation fades, discipline wins. Number 4, ayan, we need to cultivate hope. Ayan. Kailangan i-cultivate mo sa sarili mo yung pag-asa, ayan. Learn from setbacks. Marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Pero kailangan wag mong i-avoid. Yan, sabi dito, don't avoid. Don't avoid failure, use it. Pag ikaw nag-fail, kailangan tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung natutunan ko sa bagay na to? 'Di ba? Yung ginawa ko sa bagay na nag-fail ka. Kailangan always tanungin mo na ano bang tinuturo nito sa akin? 'Di ba? After every setback, ask yourself, what is this teaching to me? Ano ba ang itinuturo ng bagay na ito sa akin? 'Di ba? So ayan guys, you need to cultivate hope. Ayan, learn always from setbacks. Number 5, surround yourself with gritty people. Ayan, actually, lagi naman nilang tinuturo to sa atin. Tama ba? Surround yourself with gritty people. Bakit? Kasi lagi sinasabi, kung ang kasama mo, diba, apat na manginginong, pang-5 ka na. Tama ba? Dito, kung ang kasama mo, yung mga gritty people, yung mga kumikita ng malaki, dito sa negosyo natin, ikaw, kikita ka din ng malaki. Diba? So, spend time with people who push you to the next level. Kaya ikaw, kailangan talagang tignan mo din yung mga tao na lagi mong kasama. Yan. So, number 6. Ayan, malapit na tayong matapos, guys. Diba? Number 6, train your mind with positive thoughts. Yan. So, paano mo naman i-feed yung mind mo? Of course, read. Yan, kagaya ni Coach Jemel, lagi siyang nagbabasa. Yan, nagbabasa, nag-attend ng mga trainings. Guys, pwede din kayo mag-attend ng mga nababayaran na training. Ayan, listen to your coach. You need to learn from the training and of course, you need to seek. Mag-seek ka sa mga taong kumikita na dito sa business. Huwag kang mag-seek doon sa mga taong hindi naman ginagawa ang negosyong ito. Tama ba? Diba? So, kailangan i-train natin yung sarili natin. Feed with positive thoughts. Kasi kung negative ang
i-feed mo sa utak mo, negative din ang babalik sa'yo. Pag positive, positibo din lagi. Kasi lagi nga nilang sinasabi, thoughts becomes things. Kung ano yung magandang iniisip mo, nangyayari talaga. Okay? So, ayan guys. And of course, ayan, most of all, ito, para maano natin yung grit natin, ma-solidify pa natin yung grit natin, ito, iiwanan ko kayo ng isang verse. Ayan, sabi nga dito, of course, number 1 talaga si Lord para ma-solidify natin yung grit natin. Commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. Proverbs 16 verse 3. So, yan ang isa sa nakatulong sa akin kung bakit hanggang ngayon, diba? Andito pa rin tayo, ayan, ginagawa ang negosyo natin at lumalaban, ayan, nilalaban natin yung pangarap natin sa buhay. Okay, with that, ayan, thank you sa ating lahat na mga andito. Sana may natutunan kayo. Salamat po. Thank you. Salamat Thank po. you, Coach. Thank you, Coach. Thank you, Coach Gretchen. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Salamat po, Coach. Thank you, Coach. Thank you, Thank you po. Coach. Thank you, Coach. Coach ko yun, coach ko yun. Coach natin. Gretchen. Coach natin yan, ma'am. Thank you, Coach. God bless. God bless Thank you, Coach. everyone. God bless, you, more Coach blessings to Gretch. come, everyone. Thank you, God. Thank you, Coach Gretch. Thank you, Coach Jen. God Picture. bless everyone. Bye. Good night to Picture, everyone. pictures, guys. Ito, gallery yan. 1, 2, 3, smile. Next page, please. 1, 2, 3, smile. Next page. 1, 2, 3, smile. Huwag kang bibitaw. Another one. 1, 2, 3, smile. Wala mo na magchat-chat, please. 1, 2, 3, last na. Thank you so much. Thank you, Coach Jem. Thank you, Coach Jem. Thank you. God bless everyone. Have a good Thank day. you po, Coach. Coach. Thank you so much. Thank you, Coach Demel and Gretchen. God bless po. Thank you, Coach. Thank you. Coach Gretchen. Thank you, coaches. Thank you, Coach. Dimel.